So yun guys, nagpalit ako ng phone kasi na full storage na yung iPhone. Ayan. Yung iPhone, nakikitrending lang ako sa iPhone pero hindi ko talaga siya bet. Pero maganda yung quality minsan ng video niya. Talaga maganda yung photo mo dyan. Katulad niya, makikita niyo yung diferensya. Sa mga nagbablog, maganda talaga yung iPhone pero napaka-lamya ng battery pala. Hindi pala makunat, malamya. Mas maganda pa yung Android, matagal mag-low bat. So yan, na-explain ko sa inyo na, ayan, kailangan natin mag-check ng expiration. Ito kasing, flakes and oil, wala na talaga akong stocks niyan. So, hindi ko na siya i-check yung mga expiration kasi isang batch lang naman siya. Puro March 24, 2028 yung dumating sa akin. Siyempre, galing siguro yan sa isang box. So, magkakaparehas lang yung kanya expiration. Pero kung may stock ka pa, katulad nito, nag-sort ako yung mga 5552 tuna. Wala naman akong bagong delivery from 5552 tuna. Pero, hindi, katulad nga ng sabi ko, hindi ko naman laging chine-check yung expiration. Pag meron akong mga bagong delivery, ang ginagawa ko, first in, first out talaga. May time lang talaga, kunwari, after 3 months, ako nag-check ng mga ganito. So, dahil ngayon ay ubos na ubos yung stocks ko, sinipag ako kasi mas madali kasi i-check pag paubos na yung stocks, di ba? Ayan. Pero itong 555 tuna ko, hindi ko alam kung bakit siya matumal ngayon. Pero marami kasi ako stocks niya, lalo na yung afritada flavor. Yan kasi yung pinakamabenta. So, dito sa caldereta flavor, pinagsama-sama ko lahat ng caldereta. Kasi, pag nagdi-display ako niyan, di ba, magkakasama yung lahat ng flavor. Isang tayuan siya. So, dito, na-sort ko na sa pinakamabilis mag-expired hanggang sa pinakamatagal. Ang gagawin ko, yung pinakamatagal mag-expired sa ilalim. Tatlo lang kasi yung layer ng ko pagpatong-patong dito. So, yung isa na matagal mag-expired sa likod ko na ilalagay. Tapos yung dalawa na October 6, kailangan mas mauna mo siyang mabenta sa ibabaw. So yan. Tapos pag may bumili, gaganunin mo. Ganyan. Ganyan naman ang setup niyan. Hugutin mo yung bagong para ilagay sa ilalim. Diba? So dito sa afritada, 2028 ilalagay natin doon sa likod. So yan. I-sort natin ng ganyan. Magkakasama sila. Ito hindi masyadong mabenta. Kaya hindi na ako bumili. So, December 25, March, pa siyang pa siya, February, December 2027, ayan, December, ngayon ito ay nasa December, November, July, adobo na itong July, adobo, siya sa June, so itong June ay tapos sa pinataas, so okay na yan mga kasari. Mouse dito tayo sa machado flavor, meron pa palang isang kaldereta doon, no? Oh, tignan mo, nalaglag siya sa likod, so kailangan pala talaga na una siyang ibenta. Ayan. So, ayaw ko talaga nung natitenggahan ng mga dilata. Kinakain ko na talaga pag matagal na siya dyan. So, itong hot and spicy na to, nanganganid to. Makakain ka talaga. So, katulad dito guys, itong aking bagong bili na Lucky 7. Ito ay, siya, naka-promo siya, tatluhan siya, tapos may discount siya. So, ayan. Mas mura ko siya nabili, mas bago ko siya nabili, mas latest ko siya nabili. Itong mga luma ko, September 7, 2027. Nandun siya sa likod pero minsan kasi nalalaglag kasi ang pangit kasi ng mga corned beef. Hindi siya stackable kaya nalalaglag. Minsan hindi ko siya nadudukot doon lalo na kung punong-puno. So 2027. So, ito yung bagong bili ko. Mag-expire siya ng April. Ayan, April 2028. Hindi ibig sabihin na naka-promo siya ay mas mabilis siya mag-expire. Talaga lang yung mga manufacturer ay nagpo-promo para mas mabilis siguro yung bentahan nila. Hindi natin alam yung strategy nila. Pero 'di ba, ang alam natin, pag magpo-promo mabilis mag-expire. Pero ito naka-promo siya, pero mas matagal siya mag-expire kumpara doon sa mga old stocks ko. Dito sa mga juices, ayan. Gumagawa ko ng paraan para magkaroon ng first in, first out. Yung mga luma kong stocks nilalagay ko dito sa madaling maabot. Kasi meron ako ditong nakasabit. Ibig sabihin pag nakasabit siya, bago siya. So, pag mga na, di ba? Pag may nakasabit tayo, tapos may bumibili, nababawasan na. So, yung mga bawas-bawas na lumang stock, syempre, chinecheck ko rin yung expiration. Nilalagay ko na dito sa madaling maabot para ito, syempre, pag ikaw magtitinda, gusto mong madaling maabot, yun ang kukunin mo, di ba? Kaya, diyan siya nakalagay. Diyan din sa mga natin, dito. Dito, yung strategy ko naman dito, nasan ba? Ito kasi yung kanan ko. Kung alin yung nasa kanan, yun ang una kong kukunin. So, pag nandito na siya sa kabilang spot, kunyari itong palaman na to, una kong binibenta yung sa part na to, sa kanan, hanggang paubos dito, hanggang mag-adjust. Para pag may bagong stock na naman, dito natin ilalagay sa bandang kaliwa para first in, first out din siya. Ating mga chichirya, kung alin yung nasa baba, yun yung kailangan nating ibenta ng agad. Ayan. First in, first out din, first expiration din syempre ang kailangan nating. Ito naman sa mga chichirya, bihira akong bumili ng kung saan-saan.
Ayan, dalawa lang yung binibilhan ko, kaya madaling malaman yung expiration ng mga yan. Tapos, dito sa mga school supplies, ayan, kahit na yung mga slow moving or yung mga walang hindi pagkain, make sure lang natin na mabibenta pa rin natin yung mga lumang stocks natin. Kasi, minsan diba, nagpapalit ng packaging yung mga manufacturer. Baka naman kasi mapag-iwanan yung luma mong stocks, iba na yung packaging, iba na yung label, iba na yung design ng label. Tapos yung mga school supplies kasi natin, mga ballpen, yan kasi, kahit na wala yung expiration, minsan kasi natutuyo yung ink ng ballpen, ng pentel pen, yung pumapangit yung mga quality ng mga school supplies, yung mga papel naninilaw. So kailangan first in first out din. Saka tama lang din sa pag-stocks, maubos agad din natin sa tamang panahon yung mga stocks natin na hindi pumapangit yung quality. Huwag nyo expose sa araw yung mga ballpen, basta kahit anong school supplies. Kaya sa mga kape, katulad din ng ginagawa ko sa juices, ayan yung mga gatas, yung mga kape ko diyang nakasabit. So, yung unang mag-expired, hinihimay ko din agad. Dito ko nilalagay. Para kung sino yung magbebenta, yun yung una din nilang makukuha. So, yung mga nakasabit, bagong stocks yun. Ibig sabihin, ganun. Dito rin sa mga tinapay ko. Ibig sabihin, ibig sabihin, pag naka-plastic pa yung tinapay, ibig sabihin bago pa yun. Hindi ko yan bubuksan hanggat hindi nauubos yung mga nakalagay dito, naka-display. Ayan, para first in, first out din siya. First in, first out na rin yung tawag natin kasi ang hirap banggitin, first expiration, first out. Ayun, FEFO na ang tawag natin. FEFO, first expiration, first na mag-expire, first na i-out. So, yan lang guys sa video ito. Maraming salamat sa pagsama ulit sa aking panibagong video na ito. Sana hindi kayo magsawa sa pagsubaybay kahit paudlot-udlot yung ating pag-upload. Ako'y apakasipag kong mag-video pero medyo hindi ako mahilig mag-edit at mag-upload. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Happy selling. God bless. Bye-bye. Yun. Meron kasi nag-comment sa sa post ko or sa vlog ko na bakit daw may mga stock ako dun sa ilalim. Hindi nyo lang makita, pero may mga alak ako dun sa ilalim. Minsan di ako nilalagay yung mga Alfonso, mga gin. Kasi ayaw ko maraming nakakalat dito sa sahig. Kaya kung may space pa dun sa ilalim, sa likod, nilalagay ko, sinasalpa ko lahat yan, yung mga gin bilog, mga 4, mga alak. Saka yung ibang stocks na bagong deliver na mga toyo, na hindi na mga kasya dito. Ito, pag naparami yung order ko, yung mga kape, kung ano dyan, nilalagay ko sa likod para kung may ano man, may pang-refill ako. Kasi ito, ina-adjust ko. Katulad ng sabi ko kanina, ito, sa kanan ako mag-umpisa kumuha. So, pag may nakuha dito, i-adjust ko yan. Ayan. Hindi naman ako araw-araw nag-a-adjust. Nag-a-adjust lang ako pag may vlog ako. Charot. Ayan, nag-a-adjust ako pag may bago akong delivery. Pero pag inaayaan ko lang siyang bungi hanggang maubos, hanggang kalahati na lang, wala na display dito. So, pag may parating akong delivery, adjust yan lahat doon sa kanan. So, yan. So, kanina, habang nagdi-display ako, meron akong mga nakitang bad order. BO, hindi bad order ha. Bad order. Itong Mega, UP siya. Hindi nyo na makita. UP siya. Galing siya sa grocery. Ayan, kasi alam ko yung mga binibili ko. Consistent ako kung saan ko binibili yung mga produkto. Katulad ditong Mega, hindi ko siya binibili sa ibang bilihan. Sa grocery lang talaga. So, alam ko sa kanila to nang galing. So, ibabalik ko to, i-report ko to sa grocery app habang hindi pa tapos yung 24 hours na palugit sa atin para mag-report. So, meron din akong nakuha na piyapos ng mga walang hangin. So, don't worry guys, madali naman mag-report kay grocery ng mga ganito. So, madali nilang ibabalik yung mga perang ibinayad nyo, i-refund agad nila yan after mo mag-report. So, ang process niyan mga kasari ay pag may nakita kang damage, report mo agad within 24 hours. Tapos, antayin mo, tatawag sila sa'yo para itanong yung mga damaged na items. Tapos, yun ay pipick upin ni shipper yung mga damaged items. Pag na-pick up nila, ibabalik na sa'yo. Sa Grow Coins mo yung binayad mo. Ayan, na pwede mong ipambili ulit ng panibagong paninda, yung Grow Coins na na-refund. Ayan, tapos dito sa tindahan tapat, meron din ako nakuha. Boy bawang naman, mga walang hangin din. Ayan, saka pillows. So, i-report natin yan. Tapos, kulang ng 2 Martis yung diniliver nila. So, hindi ko pa sure yun. Kasi baka nagbenta yung anak ko habang nasa plastic pa.
Tutulog pa yung anak ko, hindi ko pa matanong. So, malalaman natin yun.